Ngayon ay linggo ng Butihing Pastol, araw ng tanging panalangin para sa mga bukasyon ng mga pari, relihiyoso at misyonero. Pinararangalan at pinasasalamatan natin una sa lahat si Jesus, ang dakilang Butihing Pastol na nag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Pinararangalan, pinasasalamatan at pinagdarasal natin ang mga nakababatang mabuting pastol na hinirang at sinugo ni Jesus mismo upang tumulong sa ating mga espiritual na pangangailangan. Sa kanilang pagtugon, sila ay hinirang. Sila rin ay inatasan ng mabigat na tungkulin at sila ay isinugo. Ipanalangin natin sila sa misang ito at sa araw-araw nating pagdarasal. Sa harap ng Sanhedrin, gaya ng dati niyang pagsasalita sa mga tao, si Pedro ay nagpapahayag na si Kristong ipinako sa krus at muling nabuhay ay siyang tanging bukal ng lunas at kaligtasan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kaniyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa puon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa puoy ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri, ikaw Panginoon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng puon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na puon, pagkat siya'y mabuti. Ang kaniyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Sa ikalawang pagbasa, ang ating pagiging mga ampong anak ng Diyos kay Kristo ay dapat na maging bukal ng ating pinakadakilang kaligayahan sa buhay na ito at ng pag-asa sa buhay na sasapitin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos.
Mga minamahal, sa ngayoy tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Ako'y pastol na butihin, kilala ko ang tupang akin, ako'y kilala nila rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay na mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Butihing pastol, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan na kawan ng Diyos dito sa lupa, maging halimbawa siya tuwina ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan sa pangangalaga ng mga kinatawan ng Diyos. Manalangin tayo. Butihing pastol, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, nawa sila'y magiging mabuting pastol, tapat at walang kapagurang tagapagkalinga ng kanilang kawan. Manalangin tayo. Butihing pastol, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga tapat na laiko, naway mahalin nila ang kanilang mga pastol at malasap nawa nila ang masuyong kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito. Manalangin tayo. Butihing pastol, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng magulang, guro at ibang taong may pananagutan sa iba, naway lagi nilang alalahanin ang kahalagahan ng kanilang tungkulin at tupdin ito ng buong katapatan. Manalangin tayo. Butihing pastol, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga kabataang Katolikong tinatawag sa pagpapari o buhay relihiyoso, naway bukas palad silang tumugon sa paanyaya ng Panginoon at ihandog ang buhay nila sa kabutihan ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Butihing pastol, dinggin ang aming panalangin.